dating dagat ng basura at mabahong bahagi ng Manila Baywalk upang maging masigla at malinis ang kapaligiran sa baybaying ito, kung saan matatamasa ng mga Pilipino ang simoy ng dagat, puting buhangin at sikat na paglubog na araw sa Manila Bay. To this. I'm grateful all the time. I'm sexy and I'm kind. I'm pretty when I cry. Oh, all the time. I'm grateful. Okay, so ito yung sinasabi nila na walang pakinabang daw ang Dolomite Beach. Update tayo, araw ng Sabado, no? November 8, 2025. So alam nyo ba na exactly 12 years ago today nang hinagupit ni Bagyong Yolanda ang Pilipinas, especially yung Visayas area. Ayan. Tapos ngayon meron na namang malakas na bagyo, si Uwan. Tapos yung track nun is Northern Luzon, kaya ingat po yung mga kababayan natin, no, sa parting Northern Luzon, kung pwede nang lumikas agad po. Kung napabalitaan ninyo yung nangyari sa Cebu, ang dami pong mga hindi na rescue doon sa, nandun na sila nakapwesto sa bubong ng kanilang mga kabahayan, no, nag-aantay ng rescue. Nakakalungkot dahil ang dami pong casualties nitong Bagyong Tino in Visayas area. Ayan. So tingnan nyo naman po, ngayong Sabado ng umaga, mainit po ngayon dito sa Maynila. And ang oras pala natin, no, 10:44. So tingnan nyo naman, ito ba yung sinasabi ng mga kritiko at galit sa Dolomite Project na walang pakinabang. Ayan, tingnan nyo naman sila ate, oh. Diba, selfie dito, selfie doon pagpasok. Okay, so silip tayo muna sa dagat. Tingnan natin kung may mga bagong pasok na mga kalat. Yan, mainit pero malakas yung hangin. Low tide pala ngayon. Yan, baba ng dagat, oh. Kaya pag napasyal kayo today, sobrang lawak po ng ating asang hangin. And sobrang lawak po ng ating beach area ngayong umaga. Low tide. Okay, subaybayin natin itong Dolomite Beach po. Okay naman, walang kalat, walang bagong pasok. Sipag talaga ng ating mga Manila Bay Warriors. Yung dagat, ayan, hindi ganun, maalon po yung dagat, hindi maganda yung dagat ngayon, no? Madilim, tapos medyo maalon. Alam niyo naman may paparating na bagyo. So pag nagawi kayo dito sa Dolomite Beach, bisitahin nyo itong marker dito, itong malaking Dolomite boulders. Ayan, nakalagay dyan yung mga mandamos agencies para dito sa mandamos order po ng Supreme Court. Ito yan sila. Medyo kumupas na kasi 3 taon na rin po ito, no, since June of 2022. Tapos ito yung Manila Bay Task Force naman. Yan. Tapos mababasa nyo rin dito, ayan yung English version, and this one po yung Tagalog version, no? Ito ay ginawa noong administrasyon ni PRRD bilang bahagi ng Manila Bay Rehabilitation Program, alinsunod sa yun nga, Mandamus Order ng Korte Suprema, which was 2008 pa po. Tapos ang Dolomite Beach ay may habang 500 metro, may lapad na 60 metro,
na may tinatawag na geoengineering interventions. Nilalayo nitong linisin at isaayos ang dating dagat ng basura at mabahong bahagi ng Manila Baywalk upang maging masigla at malinis ang kapaligiran sa baybaying ito, kung saan matatamasa ng mga Pilipino ang simoy ng dagat, puting buhangin at sikat na paglubog na araw sa Manila Bay. And obviously, ayan yung mga na-experience natin ngayon dito sa Manila Baywalk, Dolomite Beach. Masarap na simoy ng hangin, malinis na dagat. Yun nga lang, walang sunset kasi maulan lately, and ngayon may paparating na naman na bagyo. From this. To this. I'm grateful all the time. I'm sexy and I'm kind. I'm pretty when I cry. Oh, all the time. I'm grateful. So yan yung ating Manila Baywalk, Dolomite Beach, na ngayon po ay grabe, hindi pa rin mawala-wala. And patuloy na binabatikos ng mga kritiko na may mga kritiko wala namang ginawa nung panahon po nila nung sila ay nakaupo dito sa Manila Bay, di ba? Just imagine, yung Mandamus Order was 2008 pa po. Di ba? Nung panahon lang ni PRRD may umaksyon sa Mandamus Order ng Supreme Court. Kita ko naglalakad siya. Tapos sabi ko nga kay Lawing, ano mo na kawalang hiyan niyo? Sabi ko, Ayaw mong sumama. second day na siya. Tijan, Kapdado, ayaw mo naman sumama. Wala mang mga isda ngayon, pero yung patunay na marami pa ring isda. Ayan po, yung mga ibon na yan. Nakaabang lang yan sa mga dadagitin nila ng mga isda dito sa Dolomite Beach. Wala, hindi na talaga umaalis yan dito. Ayan, oh. So kasama ng ating mga taga Doli Tupad doon sa dulo ng Dolomite Beach yung ating warriors from MMDA. Yun sila. Tuloy-tuloy po yung linis. 11:35 po ng umaga, araw ng Sabado. Medyo kumulimlim na dito sa Maynila. Again, yung mga kababayan natin, especially in Northern Luzon, ingat po tayong lahat. Dahil sa paparating po na bagyong si Uwan. Mas mainam na pong nakahanda tayo, no, lumikas kaysa makipagsapalaran po sa epekto ng bagyo. No, so if you have time na lumikas na po, go for it na, kasi hindi natin alam yung mga posibleng epekto, no, lalo yung nangyari sa Cebu, gaya na nangyari po sa Cebu. Unexpected yung mga pagbaha na talagang halos umabot na sa bubong ng mga kababayan natin. So ito yung ating Dolomite Beach. Yan, pabalik na tayo. And since wala naman na gaanong ganap dito ginagawa, walang bago, no, since 2022. Kung ano po yung Dolomite Beach nung binuksan ito sa publiko June of 2022, ganun pa rin po. Pero syempre mas maganda noon kumpara ngayon, no? And wala naman po mga nadagdag na bago. Meron pala yung bumubuga dito dyan ng tubig na maamoy. Yun yung nadagdag na bago. Generally malinis naman po yung ating Dolomite Beach ngayon. And amihan season, no? Wala naman tayo masyadong ini-expect na mga paparating na mga basura since nasa amihan season po tayo. Yan. Ang lawak ng ating beach area since low tide po ngayon.
So yan muna po ang ating update ngayong araw po ng Sabado. Again, today is November 8, 2025. Ingat po tayong lahat, no? Again, no, especially sa mga kababayan natin dyan sa Luzon, especially in Northern Luzon. Maraming pong salamat. God bless and ingat po tayong lahat.